Magandang gabi guys! Andito na naman ang inyong Maninay. Ngayon lang nakapag-vlog si Maninay ninyo dahil napaka-busy po ng Maninay ninyo Inday sa pag-molding. So meron ako ditong kinudkod na balanghoy. Ayan. So napigaan na yan, natanggalan na yan ng katas. Tapos meron ako ditong coconut milk, langka. Ayan, hinimay-himay ko na rin yung langka. At meron din tayo ditong 3/4 na brown sugar. At meron tayong all-purpose creamer na pansahog. At meron tayong, syempre, margarine. So, ngayon hulaan nyo guys kung anong gagawin ko. Ang makahula, bright. Gagawa ako ng budbud na suman balanghoy guys, budbud, suman balanghoy o ano bang tawag dito sa iba. So ang ginawa ni G-Lord, dahil hindi niya na sa apoy yung dahon, pinaluto ko niya sa mainit na tubig. Ayan pinalublog ko sa mainit na tubig para hindi po magkapunit-punit yung dahon. So ang gagawin ko guys ay maggawa tayo ng budbud. So siyempre, i-mix ko yung brown sugar dito sa coconut milk. And mamaya, ang gagawin ko sa langka ay gawin kong palaman. Kaya may langka tayo guys. Kasi magawa tayo ng special na budbud na balanghoy. So wala na po akong gloves guys. Kaya pass muna tayo sa gloves ngayon. Kunti lang po yung langka kasi kinain ng mga bata pala. Akala ko hindi nila pinakialaman yung langka na tinira ko para sa gagawin kong suman. So dahil marami po yung kinudkod, uubusin ko na yung 3/4 na brown sugar. Kasya na siguro tong 3/4 na brown sugar mga Maninay. Magtamis kaya yung aking balanghoy. Napa kay 1/4 ya ma? Ay nabawasan na pala yung isa. Bawas na pala yung isang 1/4 brown sugar. So ayan. Kuha muna ako ng kutsara panghalo. Dito pa yung mga hinugasan na plato. Nagwala si Maninay. Ito. So ito na yung gamitin kong panghalo. Ako na tong tabon sa akong buhok de, palihog. Kailangan kong i-melt muna yung brown sugar bago ko ihalo sa kinudkod na balanghoy. Sa basket to nak, sa basket. Nato siya kauban sa green nga cortina. Ang bulak-bulak. Ayan, nakapagtakip na tayo ng buhok. Halo ko na yung aking all-purpose guys.
Long. Takang sa niya long oh. Pinamelt ko ni Jaylord yung margarine. So ngayon naman hindi ko kailangan na. Hindi ako yung asin. Lagyan natin ng asin. Ayan. Parang nalumay asin. Pag nalumay ko natin asin. Kaya tayo kalunod ng kapay. Lagyan na. Ayan. Parang din. Subinit. Yes, subinit. So yung kuha na guys ay yung first maggamit yung asin. So dahil hindi patunaw yung brown sugar ay initin natin. Kailangan talaga siyang matunaw ng husto. Malunod na siya. Okay, kuha mo ito. Ito lang ito tubig. Ito ay kani ang sila ito pa ito. Ay, naipato. Be? Bawasin lang yung tubig. Bawasin. Sige. Dito butang sa kuwan. Bawasan. Bawasan namin yung mainit na tubig. Kaya baka Naubusan kasi ako guys ng gasol. Kaya ayun oh, pakita ko sa inyo. So, mikos-mikusin ko to para matunaw yung brown sugar. So, naihalo ko na yung all-purpose dito mga maninay. Paghaon mo na ka. Mindset. Good evening everyone. Magandang gabi mga maninay. So for tonight videos guys, gagawa ako ng budbud na suman balanghoy. Budbud na suman pa. Yung nagdilaw-dilaw mga maninay ay margarine po yan. Hinaluan ko siya ng margarine na nakamelt. Tapos dito naman mga maninay ay ito po yung coconut milk, brown sugar na hinalo ko. Ayan. So, ininit ko siya guys para mas mabilis matunaw yung brown sugar. So, dito naman, meron naman ditong langka. So, hinimay-himay ko na rin yung langka para pampalaman ng ating budbud na suman. O, ayan. So, ayan mga maninay ay mag-mix na si maninay ninyo Inday. Meron tayong streamer dito. Para masala yung mga itching-buriching sa brown sugar. Hindi ko muna ihalo lahat. Baka masyadong basa. Naku, parang masyadong marami yung aking sabaw mga maninay. Ayan. Baka mabasa ng masyado yung suman ba. Hindi rin maganda pag marami yung malagay natin na coconut milk. Ayan. Wala na break clubs.
So, ginamitan ko pala ng streamer yung aking minelt nga brown sugar dahil meron po siyang mga itim-itim. Basta intindihin nyo na lang yan guys. Dahil hindi po ako pure Tagalog. Na-mix ko na rin yung margarine dito sa balanghoy. Ayan. Kasya lang talaga yung ano ko, yung sabaw. Yan o, tingnan nyo guys o. Yung brown sugar kasi, meron kasi yung mga itim-itim. Kaya kailangan talaga na magamit ng streamer o. Ayan o. Ganyan po yung brown sugar. Tama lang yung aking sabaw mga maninay. Pinikos-mikos ko lang to ng husto para pantay po na mahaluan ng margarine. Medyo mahirap mag-ukay-ukay. Dito pala yung maliit na luwag mga maninay. Medyo nahirapan si Maninay Inday. Mahaba kasi itong isa. Espesyal na suman balanghoy po yung gagawin natin. Pero hindi po lahat malagyan ng langka. Kasi kunti lang yung langka kinain ng mga bata. Isa lang kasi yung langka ngayong araw. Kaya kukulangin. Huwag talaga kalimutan mga nanginay, lalo na pag mga budbud or biko yung gagawin. Lagay talaga ng asin. Yung balanghoy kasi merong mga hindi pa na ganito oh, buo-buo pa. Kaya kailangan i-check. Tapos hindi siya lahat na durog. Oh my god. Nakakangalay ng kamay. Itong basa na to, sakto lang to. Kasi pag masyadong basa, yung budbud, yung suma na gagawin is malaki siya. Pag inano mo, pag magputos na og suman, malaki siya tingnan. Pero pag kaluto, parang maghiyos bitaw siya. Para bang na diabetic na mataba. Tapos pagka na diabetic na bigla na lang papayat. Ganun yung mangyayari pag masyadong basa yung mix. So ayan guys, kinilo ko na po yung aking suman. Aking balanghoy. Sobra na pala ng kilo kaya atras abanti na siya. 2, 5, 3, 5. So gagamit ako ng kiluhan para pantay po yung laman ng ating suman.
So, ayan mga maninay. Ready na yung aking, napunasan na yung aking dahon. Kaya gupitan ko na lang siya. Ayan. Kailangan ko ng plastic para timbangan ko. So, lagyan natin ikot siya. Super cute. Subukan natin to kung malaki na ba yung 160 gram. So, malaki na yung 160 grams, guys. Ay, dako kay sa nga tanan mga maninay. Tapos, biyakin yung gitna. At lagyan ng palaman. Lagyan natin ng langka. So yummy. Ayan. Sakto sa busog, guys. Sakto sa laki at busog. Ayan. Okay. Ilipat natin to. Dito natin siya ilagay sa gilid. Next ay ayan. Para wala talagang patas talaga yung labanan mga maninay. Kailangan nating kiluhin para patas ang labanan. Oh. Ayan. Ay, naku, basag. Ito na nga yung sinasabi ko mga maninay.
Pupunit yung dahon. Ayan, lipat natin dito. Tapos, lagay natin to dito kasi magamit ko pa yan mamaya. Sino kayang hindi mabusog nitong isang piraso mga maninay? Pantay sa laki at pantay sa taas. Unya, kagabi hindi na ako nakapag-video pa ng maluto yung aking suman. Buisit na. Amigas, kinagat yung puwitan ko. Tangina. Dami palang amigas dito sa inupuan ko. Kinagat yung puwit ko, guys. So, nagluto po ako ng suman kanina, kagabi, at ito na nga mga maninay. Pinarty-party na to ng kapitbahay. Pinamigay ko na po yung iba. Pinapabigay ko na po ni mama kanina kasi medyo hindi po ako gumising ng maaga dahil magwa 1 o'clock na tayo nakatulog kagabi. Alas 12 na ako nakatulog kagabi dahil alas 12 na po naluto yung aking budbod. Tapos dito tayo sa labas ay mag-ano ako ng kape. Pares ko dito sa sumano. Ayan nilagyan ko yan sa gitna ng langka. Ito lang yung maliit yung kainin ko. Yung maliit lang, guys, kaya sobrang tamis na pala yung 1 kilo na nilagay na brown sugar. So, nakapagtimpla na ako ng kape mga manina. So, syempre, yung kape natin ay walang sugar. Para hindi tayo ma-dead agad. Eto na. So, black lang siya kasi wala ng gatas. Hindi pa lumalabas yung gatas ni maninay. Joke lang, guys, Nagpapatawa lang ako. So, ayan na, guys. Wala nang panahon para magkagatas pas maninay. Kapita mga maninay. So, matamis naman yung suman. Ayan Kain tayo, guys. So, dahil meron pa akong balanghoy, hindi pa tapos. So, at panglas na yung balanghoy ko na binalatan kahapon. And yung kalahati ay ginawa kong suman. Tapos, pinabigyan ko yung mga kapitbahay ko dito. Syempre, kasama na yung mga kapatid ko. So, si mama yung nagbigay. So, ang lalaki ng mga suman na ginawa ko mga maninay, hindi ko na bininta. Pang ano lang, pang snack. Malambot naman siya, guys. Ayan yung langka, kunti lang kasi yung langka, kaya pinarty-party ko yung langka. Nagkasya naman. Kain tayo. So, mayroong kalahati doon ng ginawa kong suman, kalahati ng balanghoy. So, mga 5 kilo siguro yon. Igaling ko yun mamaya para i-molding. Last molding ko na ngayong araw. And then bukas, magluluto na naman ako ng cassava chips. Dadalhin ko sa
Davao. Ako'y mag-practice ng trabaho. So magpa-practice po ako ng trabaho na never ko pa na trabaho dati, pero alam kong kakayanin ko yan mga maninay. Kakayanin ko talaga yan mga maninay para sa kinabukasan ng mga anak ko. Kasi yung pagba-vlog mga maninay, pagba-vlog ko is whether lang. Pag naka $100 ako sa isang buwan, makakapagsahod ako. Pag hindi naman, sa susunod na buwan pa magsasahod. So paano yung ano namin, yung pangkonsumo namin? So hindi kasya. Kasi yung kasaba chips ko din, actually parami na yung aking customer, may mga bumibili, bultuhan. So may mga time na 1 linggo, 2 linggo hindi ako nagluluto ng kasaba chips. Kasi pag nagluto ako ng kasaba chips mga maninay, bultuhan yung pagluto ko. Parang isahan lang ba para yung expenses, hindi ako malakihan ng expenses. Kasi dawi na magluto ako ng pakunti-kunti, like pag may nag-order ngayon ng 15 pieces, magluluto ako. Tapos pag may nag-order na naman sa next na day, 10 pack, magluluto na naman ako. Malaki po yung expenses na magastos ko mga maninay. Kasi yung oil po, hindi po yan kailangan na pag gamit mo ng oil ngayon, pag may order ka bukas, yun din yung lulutuan mo. Pag may mag-order susunod, yun din yung lulutuan mo. Kahit marami pa yan, hindi mo na yan pwede lutuan. Kaya ganyan po yung ginagawa ko, na isahan yung pagluto ko. Iniipon ko yung mga orders para yung expenses ko ay hindi masyadong malaki yung magastos. Kasi ang pinakaano dyan mga maninay is yung oil talaga. Kasi pag na-use mo na yan, tapos kahit gaano pa yan karami, hindi mo na yan pwede lutuan pa ng 3 beses, 4 na beses, o hindi mo na yan pwede gamitin. Kaya ganyan yung ginagawa ko. Yung pagluto talaga is isahan lang, bultuhan. So thank you so much sa akin ng kasaba chips na dinala sa Macau. Sana po ay makapag ano na ako ng feedback. Dumating na siguro yun sa Macau, and inaantay na lang namin yung feedback ng bumili kung ano yung masasabi niya. Order niya po is 200 kasi hindi umabot yung stock ko. 260 lang. So yung iba naman ay merong bumili, so binintahan, kaya 200 lang po yung nadala niya sa Macau. So thank you so much guys. Hindi ko na pangalanan pa. At least alam na niya kung sino siya. Kasi sa totoo lang guys, hindi ko alam kung ano yung pangalan. Nirecommend lang sa akin yun mga maninay. Thank you so much mga maninay. Ayan. Kain tayo. So yummy. Sobrang tamis yung 1 kilo na nilagay ko. Binulimtan ako. Init kayong kape. Yan guys, sa mga hindi pa nakapag-order ng aking kasaba chip, just PM me or comment sa akong YouTube channel or PM me sa Inday Abar na Facebook. Excuse me. Or pwede din kayo pumunta sa aking TikTok na Maria Shop mga maninay. So ilalagay ko po yung mga link na aking account dito para mas madali po ninyo akong makita mga maninay.